Kasi yung unang mga Kristiyano nung unang panahon, mga kapatid, na tagasunod ni Kristo, sinabihan sila ni Kristo. Anong sinabi ni Kristo sa kanila? Yung mga Kristiyano, sa Mateo Kapitulo, na ating mabasa, sa Kapitulo 22, ang talata po ay 21 hanggang 23. Anong sinabi? Sa Cebuano mo ni gisulti. Sila mitubag nga nag-ingon, kang Caesar, ug siya maingon kanila, nanbayro ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Sa Tagalog, ang sinabi nila sa kanya, kay Caesar, nang magkagayo, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Caesar ang sa kay Caesar, at sa Dios ang sa Dios. Ang tanong ngayon, ano itong sa Dios? Ano itong kay Caesar? Ang kay Caesar, Roma 13:1 hanggang 7, ang kay Caesar, yun pong tinatawag na buwis. So pag-ingon ni Kristo sa Mateo 22:21, ihatag ang Caesar ang iya ni Caesar, og sa Dios ang iya sa Dios, ato dayong gitanaw og gisusi unsa di ay ang iya sa Dios. Ikapulo. Tingnan niyo ang sabi niya, hindi raw po pwedeng mawala yung pag-iikapo. Kasi tinuruan daw ni Kristo ang mga Kristiyano na mag-ikapo. Saan daw tinuruan? Binasa niya yung aklat ng Mateo Kapitulo 22. Ang sabi roon ay, ang kanyang binasa ay yung talatang 20 at saka 21. Ang nakalagay dito, at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Ayun daw ay turo sa mga Kristiyano. Kristiyano bang tinuruan dito? Kita mo yung kawalang unawa ng pastor na yan. Kaya ito, makabasa lang ang 2 talata, bibigyan na ng kanyang sariling pakahulugan. Ay wala naman sa konteksto, out of context, ang kanyang paliwanag. Biro mo, sasabihin niya, turo daw ito sa Kristiyano. Ganyan yung style niyang, kaya pag ang mga yun nagbasa ng talata, huwag kayong basta maniwala Puntahan niyo yung talata at inyong unawain, yung context. Iakyat ninyo ang basa o kaya sa baba. Baba at taas lang kayo, makikita niyo yung sablay nilang unawa. Nakabasa mga yan ang apog. Yang si Pastor Losinyarang yan, pag nakabasa ng ang apog ay mabuti sa mata, yun, tapos na. Kukuha na ng apog at ipapahid sa mata. Hindi niya binasa ang kasunod, ay yung pala ang nakalagay kong bubulagin. Mangyayari dyan, bulag yan. Kasi hindi marunong umunawa ng talata Tamo, binasa yung 20 at 21, sasabihin, tinuruan daw ni Kristo yung mga Kristiyano. May Kristiyano ba ditong tinuruan? Ikapo bang itinuro doon? Ang itinuro ba din magbigay na ikapo? Sinong Kristiyano dito? Itaas mo ang talata. Kung yan nga yung mga Kristiyano, sa 15, dito lang sa 15, makikita mo na hindi Kristiyano Nang magkagayoy nagsialis ang mga Pariseyo at nangagsangunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Tamo, ang layunin nitong mga Pariseyo na ito ay matrap si Kristo, mahuli. Kasi nga, ito itinatanyag na sabi anak ni David, di mayroong pagkahari. Kaya gusto nilang hulihin. Ang itatanong nila ay tingnan natin nga kung ito ay nag-aangking hari. Pag ito ay sumagot ng mali, huli natin ito. Kaya ang itatanong nila, ako ba'y dapat magbuwis kay Cesar? Pag sumagot si Kristong, magbuwis ka kay Cesar. Hindi siya ang hari. Ba't magbubuwis kay Cesar? Siya pala. Pag sinabi niya, huwag na magbuwis kay Cesar, yari siya, rebellion naman siya, subversibo. Laban siya sa pamahalang Romano. Kasi ng panahong yan, yung mga Hudyo ay nasa ilalim ng 2 pamamahala, yung pamahala ng Israel at saka pamahala ng Romano. Yan. Kaya sabi ro, kaya ang ginawa nila ay, at sinugo nila, yung mga Pariseyo, nagsugo sila sa kanya ng kanilang mga alagad. Di mga Hudyo rin.
Hindi naman itong mga Kristiyano, Pariseo nga Oh. Sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano, yung mga kampo naman ni Herodes. Nakasama ng mga Herodiano na nagsipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kami kay Cesar o hindi? Yun itrap Gusto nilang hulihin. Kasi pag nagkamali-mali ng sagot doon si Kristo, ay huli nila. Kapag sinabi ng huwag na kayong bumuwis kay Cesar, yari, subversibo siya. Lumalaban siya sa pamahalang Romano. Kapag sinabi namin niyang huwag na siyang magbuwis sa Israel at kay Cesar na lang, ay di, hindi siya, laban naman siya sa mga Hudyo, yari naman siya sa mga Hudyo. Ay anong ginawa matalino? Sabi ni Kristo, datapwat na pagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan. Ay imbistado sila ni Kristo At sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mga mapagpaimbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. Salapi salaping pambuwis. At dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yun ang sagot ni Kristo. Kita mo, katalinong sumagot o mahuhuli nyo ba yan? Ay parehas niyang ipinasusunod pasakop ka sa gobyerno ng Israel, sumunod ka rin sa gobyerno ni Cesar. Ibigay ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Dalawang gobyerno kasi sila Di ba? Hindi naman ikapo. Wala naman doon sinasabing magbigay ka ng ikapo sa Diyos at magbigay ka. Walang ganon. Sarili mo lang interpretasyon yung sablay na out of context. Ay, nung nabasa mong ang sa Diyos, ano yung sa Diyos niya? Pumunta ka agad yung sa Levitico 27. Ay, ano ba ang sa Diyos doon? Sa binasa mo, ikaw nang bumasa, hindi mo na unawaan. Tingnan mo kung ano sa Diyos. Sasamahan muna kita diyan sa iyong Levitico 27. Hindi naman pag sinabing sa Diyos ay 10 bahagi lang ang tinutukoy. Nakita mo sa aklat ng Awit 24. Ang sanlibutan ay sa Diyos. Ang lupa ay sa Panginoon, ang sanlibutan ay sa Panginoon at ang lahat ng nangaroroon. Pwede, bibigay mo lahat. Ba't hindi mo ibinibigay lahat? Ayun ay sa Diyos. Sa aklat ng mga bilang, yung panganay ng iyong mga hayop, yung nagbukas ng bahay bata, yung mga first fruit ng iyong mga tinanim, yun ay sa Diyos din. Kahit yung panganay mong anak, sabi dun sa aklat ng mga bilang, ay sa Diyos din yun, nakalaan sa Diyos. Tutubusin mo yun kay Aaron. Hahalagahan yun ni Aaron at tutubusin mo. Kung karumaldumal na hayop naman, yung panganay ng iyong karumaldumal na hayop, tutubusin mo rin yun kay Aaron. Hahalagahan yun ni Aaron at tutubusin mo. Yun ay sa Panginoon. Yan. Kaya huwag mong pagka nakabasa ka nung sa Diyos, interpret mo agad, ay ikapo. Hindi ikapo ang tinutukoy doon. Walang ikapong sinasabi doon si Kristo. At saka hindi Kristiyano ang tinuturuan doon. Sabi ko sa iyo, matutong umunawa ng talatang binabasa mo. Huwag kang pagkakabasa, isasaksak mo agad yung laman ng utak mo. Pag kayo nagbasa ng talata, isisingit nyo lagi ang inyong ilalagay sa talata, yung laman ng inyong utak. Hindi ganoon. Kung anong sinasabi ng talata, yun ang inyong kukunin at ilalagay nyo sa inyong utak. Hindi yung nasa utak nyo yung isisiksik nyo doon sa talata. Walang ikapong sinasabi doon Ay pagpalagay ng ikapo, ay pwede rin kasi existido pa noon na santuaryo. Umiiral pa noon yung mga saserdote, di ibigay mo nga yung ikapo, kung gusto mo ikapo ang interpretation mo doon. Buhay pa si Kristo noon Di pa naman siya namamatay. Naroon pa yung mga saserdote. Di ibigay yan sa Diyos, pwede rin. Pero sa tamang context, ay hindi yun ikapo. Huwag mong ipilit na yun na ikapo. Ikaw na ang may sabing buwis. Ay di buwis. Magbuwis ka doon kay Cesar at magbuwis ka rin sa Israel. Ay nagbubuwis ba sa Israel? Opo. Ay babasahin ko pa ba ang talata? Kayo naman yung nakakabasa ng Biblia.
Nagbubuwis, may buwis. Sa aklat ng Exodo ay, yan ay utos na. Sa aklat ng Kronika, ay utos na yan. O ako nasasabing buwis ng Israel ay, ang mga Hudyo ay nagbubuwis din. Inyo bang natatanda noong si Kristo at si Pedro ay dumating sa Capernaum? Na sila'y nilapitan ng maniningil ng buwis? Ang sabi doon ay, kung sila'y magbubuwis, sabi ni Kristo, para tayo hindi katisuran ng mga tao, niyang mga Hudyo na yan, di tayo ay magbuwis. Eh, ang ginawa nila, kasi ang buwis ay kalahating siklo. Ang nasa batas ni Moises, sa panahon ng aklat ng Exodo, ay ang mga lalaki, pagdating ng 20 taong gulang pataas, ay kinakailangan magbuwis. Kalahating siklo bawat isa. Yun. Sa aklat ng Kronika, mababasa natin ay buwis yung tinutukoy doon. Sa panahon ni Kristo, existido yon. Kaya nung sila'y singilin ng buwis, sabi ni Kristo, sige, para hindi tayo katisuran, edi magbuwis tayo. Ilawit mo niya yung kawil, yung bingwit, diyan sa buko sa dagat. Ay, basta, yan ang natatandaan ko inilawit. At sabi, yung unang isda na mahuli mo, ay meron diyang kunin mo yung nasa bibig niyan. Ay din, nilawit nga ni Pedro, nakabingwit siya ng isda, kinuha niya yung isang siklo doon sa bibig ng isda. At sabi yan, ibigay mo. Kalahati sa akin at kalahati sa iyo. Ay di tigkalahati silang siklo. O yun, dapat silang magbuwis. Magbuwis sila sa templo at magbuwis sila kay Cesar. Yun, hindi ka po ang tinutukoy doon. At saka hindi naman sabi mo, Kristiyano ang tinuruan doon. Ikaw na may mapakasinungaling mo naman. Hindi ka nagbabasa. Walang Kristiyanong tinuruan doon na mag-ikapo. Ikaliwanag mga alagad ng Pariseo at mga Herodyano. No. Na yun naman ay inutusan lang para itrap si Kristo, para lang mahuli sa pananalita. Hindi naman nila mahuli. Ang sabi ni Kristo, magbuwis ka kay Cesar. Ibigay ang kay Cesar at sa Diyos ay sa Diyos. Yan. Hindi siya pwedeng lumaban sa gobyerno, hindi rin siya pwedeng lumaban sa gobyerno ng Israel. Parehas silang dapat sundin yon. Yun ang sabi ni Kristo doon. So, walang konteksto yun ang pag-iikapo. Kailanman ay hindi iniutos ang pagbibigay ng 10 bagay sa Kristiyano. Kaya sabi ko sa iyo, bago mo sabihin yung talatay, aralin mo muna mabuti. Nanliligaw ka ng tao. Iakayin mo sa bangin ang iyong mga membro. Kawawa kang pastor ka Wala kang kalaman. Paano ka ba naging pastor?